Higit sa 3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng pambansang pulisya lula ng 2 minivan na naharang sa isang COMELEC checkpoint sa Sultan Kudarat. Ang mga driver ng naturang sasakyan walang naipakitang dokumento na magpapatunay na legal ang transportasyon nila ng mga nasabing produkto. Ano ang mga parusang kakaharapin ng mga sangkot sa krimen? Alamin sa report na ito. Milyong-milyong halaga ng ipinuslit na sigarilyo ang nasabat ng Philippine National Police o PNP sa isang checkpoint sa Purok 4 Barangay Biwang, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ayon sa ulat ng hepe ng Bagong Bayan Municipal Police Station, Police Major General Ronaldinho Midera, naharang ng pulisya ang 2 unit ng minivan na may laman na 2,850 na rim ng sigarilyo na nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong piso sa isang matagumpay na COMELEC checkpoint bilang paghahanda sa halalan. Ang 2 driver ng sasakyan na kinilala na sina alias Delarmente at alias James ay hindi nakapagpakita ng mga kaukulang dokumento sa pagbiyahe ng mga sigarilyo, dahilan para kumpiskahin ito ng mga otoridad. Ang mga nahuling suspect ay haharap sa kasong paglabag sa RA 10643 o ang Graphic Health Warnings Law, kung saan nakasaad na dapat ay mayroong mga babala at palatandaan ang mga pakete ng produkto gaya ng sigarilyo ukol sa mga hindi magandang epekto nito sa mga gumagamit. Ito ay para paalalahanan ng publiko sa banta nito sa kanilang kalusugan. Ang sinumang lumabag dito ay maaaring pagbayarin ng multang 500,000 pesos sa unang offense. 1 million pesos naman ang multa sa ikalawang offense. At sa ikatlong offense, bukod sa 2 million pesos na multa, ay maaari ring makulong ang suspect ng 5 taon, depende sa desisyon ng korte. Dagdag pa rito, haharap din ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 na pinaparusahan ang pamumuslit ng mga malalaking halaga ng mga produktong agrikultural para sa pansariling kapakinabangan na hindi dumadaan sa mga pamantayan na itinakda ng gobyerno. Ito ay para protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at siguruhin na sila ay kumikita. Ang sinumang mapatunayang lumabag dito ay maaaring patawan ng 12 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong, depende sa antas ng pagkakasangkot sa naturang krimen, at multa na nakabatay sa halaga ng kanilang mga produktong ipinuslit. Ayon din sa Section 2530 ng Tariff and Customs Code, ang mga produktong nasabat at nahuli ay kukumpiskahin at mapapasakamay ng gobyerno. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!